Alam niyo mga kapatid, hangga't maaari sana ayokong pag-usapan ang politika dahil sa totoo lang mga tol, mas concern kasi tayo sa kalagayan ng Pilipinas, no? Sa kalagayan ng ating soberanya. Pero hindi maiiwasan kasi mga tol dahil may mga ilang pangalan na involved sa politics mga tol ang sangkot, no? May mga nagtaksil daw, may mga ganung mga bagay. So tayo naman mga kapatid, wala naman tayong pinapanigang kampo. No? Gusto ko lang linawin sa inyo mga tol, no? Hindi tayo DDS, hindi din tayo loyalist mga kapatid. Hindi tayo tapat kay PBBM, no? Nagkakataon lang mga kapatid na sinusuportahan natin yung kanyang mga nagiging aksyon kasi para din naman yan sa bansa natin. Ang pinaglalaban kasi natin dito yung Pilipinas, no? So, kung maayos naman ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte, okay naman 'di ba? Susuportahan din naman natin, papalakpakan pa natin siya mga kapatid. Pero dahil nga etong mga nakaraan, nagsasabay-sabay mga tol, bumubuo pa yung kanyang mga alipores, 'di ba? Katulad halimbawa ni Harry Roque na nagsalita na may gentleman's agreement daw kasi dati kaya nagagalit ang China ngayon. Akala nila kakagatin ng taong bayan, biglang bumaliktad, bumalentong mga tol. Gusto ngayon pa imbestigahan si dating Pangulong Duterte. So ngayon, nagbabawi sila mga tol. No? At nagsasalita si Panelo naman ngayon na nagsasalita na wala naman daw gentleman's agreement mga tol. At si Duterte na mismo ang nagsasabing walang gentleman's agreement mga kapatid. So, sa madaling salita mga kapatid, nilaglag nila si Roque dito, no? At matalino talaga si Duterte, alam nyo kung bakit. Kasi yung gentleman's agreement na yon, wala silang kasunduan, wala silang pinirmahan, walang kahit na anong dokumento. So pwedeng-pwede niya nga talagang itanggi yun kasi walang mahahanap na ebidensya eh. Ang tanging ebidensya lang mga kapatid, yung iginigiit ng China na hindi daw tumutupad ang Pilipinas sa pangako nito na hindi na magdadala ng mga repair materials dito sa BRP Sierra Madre na nagtatanong tayo dati, sino ba nangako sa inyo? 'Di ba? Sino ba nangako sa China na hindi magdadala ng mga repair materials? Tapos biglang ayun nga, umugong nagsalita si Roque. Si dating presidente Duterte kasi at saka si Xi Jinping nagkaroon ng gentleman's agreement. Kaya naging malinaw ang lahat, 'di ba? So ngayon mga kapatid, eto, no, tapos na si Roque mga kapatid eh. Sinungaling daw siya eh. Pinasisinungalingan na yung mga sinasabi niya eh. Ngayon, eto naman, may sinabi naman ngayon si Panelo. Dito, napanood ko na kasi itong video to at ngayon bibigyan natin to ng reaction video. Na sinindak daw sila ng mga kapatid ni Xi Jinping. Sinindak daw sila mga tol. Paanong sinindak? Yon ang ating aalamin. Bigyan natin to ng reaction videos dito sa UNTV News mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Ako pinatawag ako, bakit naman hindi? He's the former president. Ayun, hindi ko alam. He has to answer that for himself. Tinawag na publicity ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang nakaambang investigasyon sa Senado kaugnay ng umano'y gentleman's agreement ni dating di ba? Ngayon may nakaambang investigasyon sa Senado, yung gentleman's agreement. No, hindi nila siguro inaasahan na ganito ang magiging response. Kasi si Roque unang-una nagsalita kasi si 'di ba kung saan-saang media pa nga siya nagpa-interview eh. Ang dating Presidente Duterte kasi nagkaroon ng gentleman's agreement kay Xi Jinping pag-upo. 'Di ba? 'Yun ang sinabi sa lahat ng mga media na uminterview sa kanya. Kaya daw nagagalit ngayon ng China. Hindi sinakyan mga kapatid, no? At gusto pa imbestigahan pa si Digo. Ngayon mga tol, nagbabawi sila. Natataranta mga kapatid ang kampo. Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Naghain kamakailan si Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros ng resolusyon na layong maimbestigahan ng komite sa Senado ang sinasabing kasunduan. Anong basis mo? Yun nga, yun ang problema mga tol. Anong basis mo? Diba? Matalino din si Digong mga tol. Matalino siya. Yung gentleman's agreement na yan, ano makukuha mong ebidensya? Wala namang dokumento, diba? Diba? Wala naman dokumento, anong basis mo? Hindi naman pwedeng sabi-sabi lang. Ang dali lang pasinungalingan pag boka-boka lang, diba? Pwede naman nilang ilaglag si Roque. Si Roque nagsabi, hindi totoo yung sinasabi ni Roque. Walang gentleman's agreement. Anong basis mo? Yung sinabi ni Roque, diba?
Talino rin si Digong eh, no? Eh kung may dokumento yan, di talaga maiimbestigahan siya dyan, mga tol. Investigahan ng komite sa Senado ang sinasabing kasunduan. Anong basis mo? Yung gentleman's agreement, ikaw mismo nagsasabi if true. O ibig sabihin, hindi ka nga sigurado eh. Eh sinabi na nga walang gentleman's agreement eh. Di ba? Ngayon, inaano nila ngayon. Sinabi na nga walang gentleman's agreement eh. Di ba? Bakit pa kasi natin pinapakinggan si Roque? Publicidad lang yun. In aid of grandstanding. In aid of Sa kabila grandstand lang nito, pala si handaan Roque. niya ang dating opisyal na humarap sa pagdinig sakaling ipatawag ng Senado. Gayunman, hindi siya sigurado kung handa rin si dating Pangulong Duterte. Iginiit din ito na walang anumang kasundo ang pinasok ang dating Pangulo kaugnay ng West Philippine Sea. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, I did not enter into any gentleman's agreement whatsoever. O so lahat yun. Nakausap din umano Kung nakikinig ba kayo kay Roque, problema nyo na yun. niya ang dating Pangulo kagabi at inalala ang naging pulong nila noon kay Chinese President Xi Jinping kung saan binanggit umano ni Duterte ang 2016 arbitral ruling. Sabi niya, may arbitral ruling, kaya ang gagawin ko, pupunta kami dyan, guhukay kami ng hanap, kumaga gagamitin natin yung whatever natural resource we can find. Yes, yes. Nagulat kami sa reaction ng mama, nung kabila. Sabi niya, do not force that. Because if you force it, there will be trouble. Siya kami lahat eh. Pero mo trouble. Ang nagsalita Si po President Xi. siya mismo. Ang sabi naman ni Presidente, we do not want trouble. Ayun mga kapatid, na sindak si Digong. Shock daw sila lahat eh. Diba ang pagkakaunawa nila mga kapatid pag sinabing trouble agad, gulo agad yun kasi trouble nga naman eh, diba? Hindi natin sila masisisi. Trouble, diba? Pero marami kasing ibig sabihin mga kapatid eh, pwedeng problem. Diba? Trouble siguro yung ginamit na na term. Pero hindi naman agad-agad ibig sabihin nun gera mga tol. Sabi, wag mong ipo-force yan. Sabi daw, ulitin natin, sabi daw ni Duterte, meron kaming 2016 arbitral ruling. Pupunta kami dyan. Diba? At kukunin namin yung mga resources na nandiyan dyan. Sabi daw ni Xi Jinping, huwag mong gagawin yan. Huwag mong itutuloy yan dahil pag tinuloy mo, magkakaroon tayo ng trouble. Na-shock daw sila lahat mga kapatid. Si Digong na kumakapagmura, diba? Talagang tapang nga tao mga kapatid, diba? Kinatakutan ng mga kriminal sa Pilipinas. Kamay na bakal kung titignan mo, ganun nga ang logo, 'di ba? Ganun nga eh. Kamal na bakal mga kapatid, sa isang salita ni Xi Jinping, tumiklop agad eh. Balikan natin yung pagkakasabi. Balikan natin mga tol. May reaction pa si Attorney Panelo eh. Yeah, do not force that. Because if you force it, there will be trouble. Siya kami lahat eh. Pero mo trouble. Ang nagsalita Si po President Xi. Sa kami lahat eh. Biruin mo trouble. Mga tol, kung ganun kalambot si Marcos kaya ngayon, kasi ilang beses na tayong binabantaan ng China mga kapatid eh. Huwag kayo maglalaro ng apoy. Di ba? Ang daming mga kapatid, dami ng banta ng China sa atin. Pero magpapaano ka ba? Magpapatupi ka ba? Magpapayuyuko ka ba? Agad-agad sa mga bansang mananakop? May karapatan tayo doon sa West Philippine Sea. May exclusive economic zone nga tayo. Meron nga tayong 2016 arbitral award eh. 'Di ba? Kailangan nating kunin kung ano yung atin. Kaso sindak daw sila eh. Do not force that because if you force it, there will be trouble. Trouble, gera agad ang nasa isip mga kapatid. Tandaan ninyo mga kapatid, sobrang tagal na nilang binabantaan ng Taiwan. Sobrang tagal na. Ilang presidente na dumaan sa Pilipinas, sobrang tagal na nilang gustong sakupin ng Taiwan. Hindi nila ma-atake-atake yan mga tol. Diba? Grabe. Tapos sa isang salita, do not force it. There will be trouble. Tumiklop agad ang pinakamatapang na naging presidente ng Pilipinas, mga kapatid. Sabagay, wala kasi siyang kakampi. Minura niya US. Biruin mo mga tol, Amerika. Tingnan mo, Amerika, tingnan mo Tingnan nyo to. Amerika, minumura niya. Hindi siya natatakot na baka gerahin tayo ng Amerika, di ba? Kasi hindi naman tayo gegerahin ng Amerika, mga kapatid eh.
'Di ba? Pinapalayas niya Amerika kung ano-ano sinasabi niya, United Nation, minura niya ng minura, Amerika, minumura niya, mga reporter, minumura niya, 'di ba? O pati yung Santo Papa ng Katoliko, minumura niya rin mga kapatid. Kung naaalala ninyo, 'di ba napakatapang nga presidente. Tapos sa isang salita ni Xi Jinping na do not force it, there will be trouble. O patay, tumiklop agad. Tumiklop agad ang tatay nyo. Ay nako. Siya mismo. Oh. Ang sabi naman ni Presidente, we do not want trouble. Hmm. Sabi niya, kung hindi tayo magkasundo, edi let's have peace. We do not want trouble. Eh di kung hindi tayo magkasunto, eh di peace tayo. Peace. Nagbakasakali lang naman kasi si Digong kung pwedeng ipatupad na yung 2016 arbitral ruling. Eh nasindak agad kay Xi. Imagine mo kung gano'n ang presidente mga tol. Paano mo ipagtatanggol ang bansa mo sa mga gustong manakop, di ba? Ngunit para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, maigi na rin mapag-usapan ang issue sa Senado para mas mabigyang linaw na mapatotoo man o hindi ang naturang kasunduan basta't walang formal na kasulatan o anumang patunay, wala itong bisa at hindi dapat ito pairali ng Pilipinas. It is a he said, she said scenario. Oh, he said, she said scenario mga tol. Kaya alam mo yun, pwedeng-pwede niya talagang itanggi. 'Di ba? Pwedeng-pwede niya talagang itanggi. Alam mo ang nagkakatugma yung sinasabi ni Roque at saka sinasabi ng China na may nangako daw sa kanila. Hindi daw tumutupad ang Pilipinas sa kanilang ipinangako, sa ating ipinangako sa kanila. So tumutugma yan dun sa sinabi ni Roque. Eh kaso nga wala kasing dokumento kaya pwedeng-pwede talagang itanggi ni FPRRD. Mga ganyan, basta't mga ganyang senaryo, void na po yan. Lalo na binabind nyo po ang isang bansa, that is void. Kaya nga mabuti na rin to kung may hearing tayo na ganyan, maklaro natin yung mga ganyan so that future leaders will not even attempt to do this. Sakaling ipatawag si Roque sa Senado, dapat anyay maging handa ito sa ebidensya na magpapatunay sa naturang kasunduan. O, yari ka ngayon. Roque, pag pinatawag ka sa Senado, kailangan maghanda ka ng ebidensya. O kaya, pasisinungalingan mo mismo yung sinabi mo. O kaya, ilalaglag mo na mismo si Duterte. Hindi, talaga nagkaroon sila ng gentleman's agreement. O, alangan ang baguhin niya. Hindi pala gentleman's agreement yun. Nagkamali lang ako ng term. O. Ang maraming posibilidad mga kapatid kung paano nila lulusutan yan. Si Harry Roque ang source ng lahat ng ito. Let him be ready with this proof or evidence so that he can convince us that there is really such an agreement. Pero if it is only the word of Harry Roque, I will remain unconvinced that there was ever an agreement. Sagot naman ng dating presidential spokesperson. Well, ang ebidensya nasa balita lahat. Lahat naman ng mga sinasabi ko, nabalita noong 2017 pa. O, yan ha. O. At talaga pinagpipilitan niya at pinasisinungalingan niya na rin ngayon yung sinasabi ni Panelo at sinasabi mismo ni Duterte na boss niya mga kapatid. O yan ha, well, ang ebidensya nasa balita lahat. Lahat naman ng mga sinasabi ko na balita noong 2017 pa. So all you have to do is type China, Philippines on New Development 2017. Lalabas lahat yan. So ibig sabihin mga kapatid, no, kina-counter niya na ngayon kasi nalalaglag na siya eh. Kina-counter niya na ngayon yung sinasabi ngayon ni Duterte sa ni Panelo. So all you have to do is type China, Philippines, no new development 2017. Lalabas lahat yan. Alright. So hindi na ako kailangan humarap dyan eh. Pero sinasabi nila sikreto yan. Wala namang sikreto dyan. It was an agreement to maintain status quo and it worked dahil mas mapayapa yung relasyon ng Pilipinas at China ng mga araw na yan. Harleen Delgado. Okay, malinaw sa lahat mga kapatid. Malinaw na malinaw sa lahat mga tol. Nagbabanggaan na yan. Wala na rin silang unity mga tol. Well anyway, kung ikaw tatanungin bilang isang Pilipino, ano masasabi mo doon sa pagkakashock ni Duterte at saka ni Panelo doon sa trouble word ni Xi Jinping mga tol? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.